Magandang umaga, kaibigan. I hope na excited ka gumising ngayong umaga para harapin ang challenges ng iyong araw sa trabaho, whatever is it that is ahead of you. Nabanggit ko nung isang vlog ko na dito sa farm patuloy ang pag-iisip, ang pagpaplano kung anong gagawin mo sa farm mo going forward. Sa akin, sa ngayon, it's a good time to breed. Kaya ang ginawa ko ay gumawa ko ng mga TP na yan. I have 5 para ma-isolate ko or ma-separate ko yung mga ilan nating roosters para hindi sila makapangasawa ng mga inahin na ayaw ko maasawa nila. Isa kasi sa mga challenges ng nitong ating project na free range plus gusto natin mag-produce ng colored eggs. Ang isa sa mga challenge na yan ay to really identify kung sino ang parents ng mga sisiw na ipoproduce natin. So since they are free range and we have like 9 roosters, I think. So ang challenge dyan is sino ba ang nakaasawa dito sa mga chickens natin. We have ilang varieties din ng hens. Actually ang ano diyan, ang totoo, it's possible na multiple roosters ang makaasawa sa ating mga hens sa ganitong sistema. So that's the reason kaya meron tayong unang-una yung ating breeding pen. Ang reason niyan is gusto nating maging responsible sa ating pagbibreed, meaning to say na ayaw natin na basta na lang chapsuy, kumbaga yung ating mga ibibreed, bahala na sila, magpapapisa na lang tayo ng fertile eggs. We don't want that. At least we don't want yung completely na mixed yung ating mga binibreed. Although we have to decide kung hanggang to what extent ang gusto nating maging mix yung ating mga breed. Katulad nga nung sinabi ko, tayo ngayon presently ay nagpapapisa ng 69 na eggs ng Orpington and Rhode Island. Dalawang inahin lang ang ating pinapipisa. Possibly mga Rhode Island na yon at saka mga Orpington ay nasawahan nitong lahat ng natin, Black Australorp, Blue Easter Egger, Green Easter Egger, Light Sussex, Buff Orpington, at yung ating Barred Plymouth Rock. So intentional na ginawa natin ganon because we want yung we want yung improved na genes, kasi once you mix 2 different breeds, medyo merong hybrid vigor which will somehow improve the size of yung ating chickens and improve din yung eggs. So that will happen dun sa ating mga whites na yan, Blue Easter Egger at saka Green Easter Egger na roosters. Maring lumaki ang mga roosters na yan, yung magiging anak nila. And aside from that, may color pa rin yung eggs. Kasi yung
Yung mga blue na yan and green Easter eggers, pag na-cross sa mga standard brown colored eggs, or halimbawa ang napaasawahan nila yung ating mga black copper marans hens katulad niyan, mag-i-improve ang color at sizes ng eggs. That's one of the reason kaya naggagawa tayo ng ng mga hybrid crosses. Pero kailangan din natin ng ng mga pure black Australorp, especially pure black copper marans and pure buff Orpingtons para sa mga succeeding generations ng ating breeding ay pa rin, kumbaga ay potent or matapang pa rin yung gene, pure yung gene pools na i-insert natin o i-minimix natin sa ating mga hybrids. Yun ang reason nun. So sa ganito kasing setup, mahirap na 100% masiguro ang parents ng mga chicks kung hindi natin sila ikukulong. Aside from that, isa pa sa mga challenges dito ay although marami tayong pugad or nest diyan sa labas, ilan bang nandoon sa taas? I think we have 5 dun sa kabila. Dito ay 3, 8. Dito sa loob ay we have another 8. That's more than enough siguro sa 20 plus na hens. Pero since some of them are nabubuli kung saan sila nangingitlog. So before we continue yung ating discussion tungkol sa mga systems ng ating breeding, let's go find some, let's go egg hunting. Kasi pag nandito ka sa free range, kailangan observant ka sa mga hens mo. You know the number and you know more or less ang ilang eggs ang in-expect mo. And kung sakali na kulang, mababa, baka naman nasa nangingitlog sila kung saan. One time nakahanap ako dun sa taas na yan ng itlog diyan sa ilalim ng mga kawayan. Pero naobserbahan ko na pinupuntahan nung aso, so siguro nawala na yung mga itlog, siguro inilipat nila. So maghanap tayo ngayon. Meron pa kasing kawayan dito. Ito, katulad nito, mag-ingat lang tayo. Siyempre, yung mga kahoy na yan, nasa sinisigaan natin. Minsan, nandyan ang mga snakes. So, hanap tayo. Tingnan natin kung nasaan nangingitlog ang ating mga manok. Later on, babalikan natin yung ating pinag-uusapan. Oops, see? Diba, ang dami yung laking gagamba na sabit na ako. Siguro merong nangingitlog dito. Kasi may nakuha kong itlog na ngayon na kakaiba. This one. Ito. Hindi to itlog ng ating mga heritage chickens. Ito itlog ng yung ulikba. Pero matagal, may itlog siyang nauna noon na pinapipisan ko ngayon doon sa isang RIR na broody. Tapos ngayon lang ulit, masyadong malayong interval. Kaya hanapin ko kung saan siya nangingitlog.
siguro dito sa ilalim ng puno. Obserbahan mo muna, baka may ahas. Oops. Okay. Ahas, gagamba. Yan ang ating, oh, see, nandito nga siya. Nandito yung ating chicken. Ulit ba? Ewan ko kung nakikita nyo. Oops. Yan. Tingnan mo yung pinuntahan niya. I don't know kung diretso siya naglilimlim o kita nyo ba? Ayan. Nandito siya. Ngayon, titingnan natin kung siya lang talaga ba ang nag-itlog dito o merong ibang ano. Ayan. O see? 1, 2, 3, 4, 5. May 5 na siya. So sasama ko yung isang itlog niya. Ewan ko kung bakit hindi siya nang itlog dyan kahapon. Okay. Yan. Yan. See? I told you. Ganyan sa free range. One of the challenges. Posibleng kung saan-saan mangitlog yung ano. Katulad ngayon, magpapapisa tayo ng 69 na eggs. Say halimbawa 100% na pisa and half of that is female. So meron tayong another 35 na female. So possibly pagka ganon, kung saan-saan na mangingitlog yung mga iba, kaya kailangan obserbahan natin sila. Pag nasa farm tayo, tingnan natin kung saan sila nagpupunta. At kung kung doon sa pinupuntahan nila ay nangingitlog sila. Kasi ang isang senyales na nangingitlog na yung mga manok natin, aside from the age, di ba? Aside from the age is kung mga tayo na yung mga palong nila. Yung mga yan, tingnan mo, panay tayo ang palong niyan. So ibig sabihin, itong mga to, lahat to nangingitlog na. Ngayon ang tanong, nasaan ang itlog nila, di ba? Titingnan mo kung nasaan sila nangingitlog. Karamihan sa mga pugad natin, walang laman. Minsan nasa ano lang, nasa lupa lang sila nangingitlog. Sa mga ganitong nasa enclosure. Yan. So, yan, yung ano na yan, tayo din ng palong. Yung black copper marans na yan. Siyempre, alam natin kung anong kulay ng itlog ng ating black copper. So, titignan mo kung meron ka nakukuhang ganung kulay ng itlog. Kung wala ka nakukuha, despite the fact na yan, obviously ay nangingitlog siya, siguro nasa nandyan sa sulok-sulok. Tingnan mo kung saan sila paikot-ikot ka, be observant. Tingnan mo kung saan sila nakaupo. Minsan baka nag-iwan sila ng itlog doon. So yan muna ang ating pagkukwentuhan. Medyo mahaba. Itutuloy natin yung sinasabi kong mga challenges natin. So sa ngayon nga, ganito ang ginagawa ko dito. Itong dalawang Easter egger na to, yung blue and green, nandito yung mga Rhode Island, nasawahan nila pero hindi ko na papipisaan yan. Yung itlog ng mga blue and green na Easter egger na hens, yun ang mga papipisaan ko. So that means to say, the possibility is either maging pure na blue, which will give us different shades ng blue eggs or green eggs. So at saka yung papipisaan ko yung yung mga makikita kong itlog ng black copper, kasi ang combination ng blue Easter egger and green Easter egger with a black copper marans hen will give us olive eggs. Not 100%, pero makaka-produce tayo doon ng mga olive eggers. So yun, papipisahan din natin.
So ang papipisa natin dito for the egg color, yun lang yung mga mix o crosses ng Easter eggers with black copper. Yan lang. At saka yung mga pure nga na white. Yung ngayon, yung mga Rhode Island dyan, Rhode Island lang nandito. Na yan. Tapos na yan kasi nagpapisa na nga tayo ng 69. Na sila. Pangkain na ng ating pamilya. So, ganun muna kaibigan. I hope you're excited sa araw ninyo. Katulad ko. Sabi, pag hindi ka daw excited, mag-resign ka na. pero like I always say, wag ka laging naniniwala sa sinasabi o sa mga nababasa mo. Yeah, you also, kailangan pag-isipan mong mabuti. Di ba? Nakahanda ka ba? Yun ang tanong di ba? At God bless sa ating lahat and good luck. Bye.